Plano ng Toll Regulatory Board na tikitan at pagmultahin ng mga motoristang daraan sa mga expressway pero walang sapat na load ang RFID. Bawas traffic din yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dahil sa bumper-to-bumper na traffic sa mga expressway noong Semana Santa, nagpatawag ng pulong si House Speaker Martin Romualdez kasama ang mga kinatawan ng NLEX, SLEX at Toll Regulatory Board. Pinungunahan niya ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Sabi naman ng NLEX sa nangyaring traffic nitong Semana Santa. And we apologize for the motoring public who were inconvenienced last Wednesday. Talagang sheer volume. Paliwanag nila, pumalo sa 87,000 ang mga sasakyan sa NLEX noong Miyerkules Santo hanggang umaga ng Huwebes Santo. Mas mataas daw ito sa inasahan nilang 60,000 na mga sasakyan. Nakadagdag pa raw sa traffic ang 11,000 motorista na bumiyahe sa mga araw na yon na wala o depektibo ang RFID sticker at kulang ang load. We have been offering to the motoring public replacement of stickers, wala naman bayad, may inconvenience nga lang, no? But apparently, people still used the expressways with either a defective sticker or insufficient load. Easily, nakadelay sa likod yun ng 3 to 4 hours. Humingi na ng tulong ang TRB sa Kamara para pilitin ang DPWH na magbaba ng department order na layong pagmultahin ang mga motoristang walang sapat na load sa kanilang RFID. Matitikitan ka pero maglalagay muna yung department order, may mga signages sila doon na pag wala kang load, matitikitan ka to inform the general public. Kailangan pag pumasok ka dyan, may load ka. Nakausap na raw ni Tulfo si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Umaasa siyang ilalabas ng ahensya ang department order ngayong Abril. Pag-uusapan pa raw kung magkano ang ipapataw na multa para rito. Bukod sa panawagang tikitan at pagmultahin ng mga motoristang walang load ang RFID, isa pa sa mga napag-usapang solusyon ay ang pag-aalis ng mga barrier sa mga entry point ng NLEX at SLEX pagsapit ng Nobyembre. Planong tanggalin ang barrier sa entry ng SLEX sa Nichols at sa Balintawak naman sa NLEX. 2 taon daw ang aabutin bago tuluyang maging barrierless ang mga expressway. Plano na ring magtayo ng elevated expressway sa taas ng Balintawak Interchange hanggang Bocaue, Bulacan para makatulong sa pagpapagaan ng traffic. Meron ding ginagawang expansion ang SLEX. Siguro 5 to 10 years to come pa ngayon ay nagwa-widen ng SLEX hanggang sa Star. Ginagawa natin yung extension ng TR4, this SLEX, which is from Santo Tomas to Lucena City. That's about 60 kilometers. Umaasa ang TRB na sa Hunyo na magsisimula ang cashless o contactless program sa lahat ng tollway. Ibig sabihin, tuluyan nang mawawala ang cash lanes. Sa Hulyo naman sisimula ng interoperability ng mga expressway kung saan isang account o wallet na lang ang gagamitin sa lahat ng tollway. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.